Si Bitcoin ay isa sa pinaka-volatile na asset sa market at madalas po itong naapektuhan ng mga macroeconomic na balita mula sa US. Partikular na po ang tinatawag na Consumer Price Index or CPI. Pero ano nga ba ang CPI at bakit po ito mahalaga sa presyo ni Bitcoin? At ano po ang posibleng maging reaksyon ni Bitcoin sa paparating na CPI announcement? At higit po sa lahat ay may chance bang umabot si Bitcoin sa presyong $100,000? Yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan mga ka-crypto, umpisahan po natin sa kung ano po ang CPI at bakit po ito mahalaga kay Bitcoin. Ang Consumer Price Index or CPI ay isa po itong metrics ng inflation na nagmumula sa pagbabago ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa US. Isa ito sa mga pinaka-importanting economic indicators na tinitingnan ng Federal Reserve para magdesisyon kung dapat nilang itaas o babaan ang interest rates. Dahil si Bitcoin ay tinuturing na isang risk-on asset, malakas ang epekto ng CPI sa presyo nito. Kapag mataas po ang CPI, ibig sabihin ay tumataas ang inflation na maaaring magdulot ng mas maigpit na monetary policy mula sa Federal Reserve. Kapag mababa naman ang CPI, posibleng magkaroon ng mas maluwag na polisiya na maaari pong magdulot ng bullish movement kay Bitcoin. Ngayon ay bakit po bumaba ang presyo ni Bitcoin kamakailan? Yan, kamakailan lang ay bumagsak po ng 3.72% ang presyo ni Bitcoin mula po sa 98.4K patungong 94.8K matapos magsalita si Federal Reserve Chairman Jerome Powell tungkol sa quantitative easing. Ayon po kay Ginong Powell, hindi pa kailangang baguhin agad ang kanilang polisiya dahil bagaman bumaba na ang inflation, nananatili pa rin itong mataas. Sa madaling salita, walang kasiguraduhan kung kailan magbababa ng interest rates ang Federal Reserve dahil dito ay nagkaroon po ng takot sa market at bumagsak ang presyo ni Bitcoin. Ngayon ay ano po ang posibleng maging reaksyon ni Bitcoin sa CPI announcement? Maraming posibilidad ang maaring mangyari depende sa kung ano po ang lalabas na CPI data. Kaya meron pong tatlong mga pangunahing senaryo rito. Una ay ang CPI matches consensus. Yan, in line po sa expectations ng market. Ayan, kapag ang CPI ay tumugma sa inaasahan na market, yan 0.3% para sa core CPI or MOM, maaring manatiling stable si Bitcoin at walang masyadong malaking galaw. Sa ganitong kaso, maaring magpatuloy po ang kasalukuyang trend at hindi agad magbabago ang monetary policy ng Fed. Yan. Pangalawa ay ang CPI higher than consensus or mas mataas na inaasahan. Kapag lumabas ang CPI na mas mataas sa inaasahan, maaaring magkaroon po ng hawkish sentiment o pananaw na mas magiging mahigpit ang Federal Reserve sa kanilang polisiya. Magiging sanhi po ito ng pagbaba ni Bitcoin dahil mas lalakas ang US dollar na siyang magpapahina naman sa mga risk-on assets tulad po ni Bitcoin. Yan, ang pangatlo ay ang CPI lower than consensus o mas mababa sa inaasahan. Ayan. Kung mas mababa ang CPI kaysa sa inaasahan, maaari pong magkaroon ng bullish movement kay Bitcoin. Dahil dito ay maaari pong bumilis ang pag-expect ng market na magbabawas ng interest rates ang Federal Reserve na siya pong maaaring magdulot ng pagsipa ng presyo ni Bitcoin. Ngayon ay ano naman po ang mga mahalagang price levels na dapat po nating bantayan dito kay Bitcoin. Yan, sa kasalukuyan ay sinusubukan po ni Bitcoin na makarecover mula sa mababang presyo nitong nakaraang Lunes. Kaya meron pong mga price levels dito na dapat nating bantayan. Una ay ang 94.6K. Yan, posibleng support level kung saan maraming short-term traders ang maaari pong bumili ng dip. Yan, sa price level na ito. Yan, 94.6K. Yan, pangalawa ay ang 96.8K. Ayan, ito naman yung unang resistance level kung saan maaari pong magkaroon ng profit taking. Pangatlo ay ang 100K. Ito po ang psychological resistance at dating VWAP, yan, or volume weighted average price ng nakarang buwan.
Ayan. At ang panghuli na price level na dapat po nating bantayan ay ang 101.5K. Yan, ito naman yung price range na high level na kailangan pong mabasag para magkaroon ng panibagong all-time high. Yan, kung si Bitcoin ay makakapanatili or magagawa po niyang manatili sa itaas ng 101.5K at gawing support level ito, maaari pong magtuloy-tuloy ang bull run na maaring magdala sa presyo ni Bitcoin patungong $110,000 or 110K o baka mas mataas pa. At ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors, lalong-lalo na sa mga interesado kay Bitcoin. Yan. Kung mahilig ka pong mag-trade, ito po ang panahon. Kung kailangan dapat po tayong maging maingat dahil maaring magkaroon po ng biglaang paggalaw sa presyo ni Bitcoin. Maliban dito ay kung short-term trader ka naman ay maaring gamitin po ang price levels na nabanggit upang malaman kung kailan dapat pumasok o lumabas sa trade. At kung ang CPI ay magbibigay po ng bullish signal para kay Bitcoin, maaaring ito po ang tamang panahon upang magdagdag ng long-term holdings, lalo na kung may tsansang umabot si Bitcoin sa 100K o mas mataas pa. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang paparating po na US CPI announcement ay may malaking epekto kay Bitcoin at sa crypto market sa kabuuan. Kapag mas mataas po ang CPI, maaaring bumaba po si Bitcoin. Kapag mas mababa naman ito, maaaring tumaas ang presyo nito. Bilang isang Pinoy crypto trader, kailangang maging updated at maingat po tayo sa mga desisyon ating gagawin. Kung ikaw po ay isang short-term trader, bantayan ang volatility at humanap po ng tamang entry points. Kung ikaw naman ay isang long-term investor, tingnan ang mga indikasyon ng market bago po magdesisyon kung kailan dapat bumili or magbenta. At sa kabuuan ay ang pinakamalagang gawin po natin ay huwag pong magpadalos-dalos at laging magkaroon ng risk management strategy upang maiwasan ang malaking pagkalugi sa market. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.